Nang nalaman ni Kyulin na binabalak pala ng boss ng mga wild boar na balak siyang ibagsak sa isang malaking puno ay agad niyang binitawan ang kanyang pagkahawak sa sungay nito. Sa biglaan na pagbitaw ni Kyulin sa sungay ng wild yak ay bahagyang nagulat ang beast dahil hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili na huminto sa pagtakbo at dumiretso na ito sa malaking puno kung saan niya ibagsak ang ating bida. Dahil dito ay wala na ngang nagawa ang boss ng mga wild boar dahil tumama na ang kanyang ulo sa malaking puno. Samantalang si Kyulin naman ay seryoso niya na tinitingnan ang wild yak na tumama na ang kanyang sungay sa malaking puno sa kanilang harapan. Hindi pa nakalapag si Kyulin sa lupa ay makikita ang puno na binangga ng rumaragasang wild yak ay agara na bumagsak dahil sa lakas ng pagbangga ng nagwawalang wild yak. At nang nakalapag na si Kyulin sa lupa ay makikita naman ang boss ng mga wild boar na wala man lang pinsala dulot ng kanyang pagbangga sa isang malaking puno. Agara naman na humarap si Kyulin kung saan banda ang boss ng mga wild boar upang siya na naman ang maglunsad ng pag-atake nito. Sabay tumakbo siya ng sobrang bilis upang kanyang bigyan ng malakas na suntok ang mapangahas na malaking baboy na nagwawala. Habang papasugod ang ating bida ay nanlilisik lang naman ang mga mata ng wild yak na kanyang hinahanda ang kanyang sarili sa gagawin na atake sa kanya ni Kyulin. Dahil dito ay seryoso na nga na hinanda ni Kyulin ang kanyang kamao upang kanyang bigyan ng malakas na suntok ang boss ng mga wild boar. Matagumpay naman na dumampi ang kamao ni Kyulin sa mukha ng boss ng mga wild boar. Dahil sa lakas ng suntok ng ating bida ay kitang-kita ang wild yak na halos tumilapon sa lakas ng ibinigay sa kanya na suntok. Nasambit na lang ni Kyulin sa wild yak na kahit masyado raw mataas ang kanyang depensa ay hindi pa rin ito sapat sa kanyang pinakawalan na buong lakas na suntok. Ngunit nang dahil sa suntok na kanyang pinakawalan, itong kanyang isang kamay ay nagkaroon ng pinsala, pero sa hindi inaasahan ni Kyulin dahil imbis na matakot sa kanya ang wild yak ay mas lalo pa itong nagalit sa kanya habang sumisigaw na mabilis na tumalon kung saan ang kanyang kinaroroonan. Sa ginawang kilos ng wild yak ay hindi maalis ang kanyang tingin sa wild yak dahil itong nakita raw niya ngayon ay ang natatangi na abilidad nitong wild yak na ang tinatawag na racing trample. Dahil dito ay kitang-kita sa bawat hakbang ng wild yak ay nagkabitak-bitak ang mga lupa sa lakas ng enerhiya na dumadaloy sa buong katawan ng wild yak. Maging si Kyulin ay napa-atras sa ipinakitang kasanayan nitong wild beast. Dahil doon napa-atras si Kyulin sa malayo, nasambit na lang ni Kyulin sa wild yak na hindi raw niya siya kayang matalo sa pamamagitan ng combat, hindi raw ito epektibo laban sa kanya. Ngunit wala naman balak ang wild yak na tigilan ang ating bida bagkus tuloy-tuloy lang ito sa kanyang paglapit. Iniisip naman ni Kyulin na sa lugar raw kung nasaan ngayon ay malayo na siya kung saan sila Chenzo, kinakailangan raw niyang tapusin ang kanyang laban dito kahit ano pa man ang mangyari. Dahil doon ay ipinalabas na nga ni Kyulin ang kanyang itinago na alas na ang Divine Core upang kanyang kunin ang kasanayan nitong wild yak. Habang nasa kamay ni Kyulin ang Divine Core ay hindi naman maalis ang tingin ng wild yak sa bagay na ito na tila babahagyang nagulat. At kitang-kita sa mukha nito na masyadong nanginginig at pinapawisan, at hindi na nga mapigilan ng nagwawala kanina na wild yak kung hindi dali-dali itong tumalikod sa ating bida na sumisigaw upang makatakas. Takang-taka naman si Kyulin sa ipinakitang kaduwagan sa kanya ng nagwawala kanina na wild yak. At napapatanong na lang siya sa kanyang sarili kung bakit tumakbo ang wild yak matapos niyang pinalabas ang kanyang Divine Core, at hindi na siya magugulat dito dahil maging ang isa sa 12 na Divine Beast ay nakakaramdam din ng takot sa kapangyarihan nitong Divine Core. At napatawa na lang siya dahil hindi raw niya pababayaan na tumakbo na lang at tumakas sa kanyang mga kamay itong low-stage magical beast, at sa may halong desperado na mahuli ang beast ay hinanda na nga ni Kyulin ang isa pa niya na kasanayan na tinatawag na Storm Sprint upang kanyang maabutan ang wild yak na mabilis na tumakas. Sa napakabilis na kilos ay bigla na lang naglaho si Kyulin sa kanyang kinatatayuan, sabay lumitaw ito sa harapan ng tumatakbo na wild yak na masyadong nagulat sa biglaan niya na paglitaw sa kanyang harapan, at agad na nga hinawakan ni Kyulin ang ulo ng wild yak para kanya nang makuha ang kasanayan nito. Saad pa ni Kyulin sa wild yak sa kanyang harap na magpapaalam na raw siya dito sa mundo. Sa sobrang lakas ng wild yak ay makikita si Kyulin na napaatras sa kanyang kinatatayuan, dahil ibinuhos ng wild yak ang kanyang buong lakas para lang makatakas sa mahigpit na paghawak sa kanya ng ating bida. Dahil dito ay sumisigaw ng napakalakas ang wild yak habang nagpapalabas ng mga enerhiya sa kanyang buong katawan, upang kanyang malabanan ang mga enerhiya na nanggaling sa Divine Core. Iniisip naman ni Kyulin na ang pagkuha raw niya sa kasanayan nitong beast sa mga oras na ito ay napakabilis,
Kung matagumpay raw niyang makuha ang kasanayan nito ngayon ay mayroon na siyang kasanayan na ang ability defense. Ngunit sa kasagsagan ng pagtulak ng wild yak kay Kiyulin ay hindi niya namalaya na mayroon palang isang maliit na bato ang nakaabang sa lupa at ito ay nagdulot upang siya ay mawalan ng balanse. Dahil dito nanlaki na lang ang mga mata ni Kiyulin sa kanyang nakita. Dahil pala ang wild yak na kanyang hinahawakan ay bigla na lang umangat ang buong katawan nito, at maging si Kiyulin ay nawalan din ng balanse. Natulala na lang si Kiyulin habang kanyang tinitingnan ang wild yak na pabagsak na papunta sa kanya. Dahil dito ay napamura na lang si Kiyulin dahil hindi pa raw niya alam kung natapos na siya sa pagkuha ng kasanayan nitong beast, ngunit kanyang napagtanto na ang katawan pala nitong beast ay babagsak na sa kanya at wala na siyang magawa upang kanya itong pigilan. Sa mga nangyari ay maririnig sa buong gubat ang malakas na pagsabog na maging ang mga ibon ay umalis sa kanilang lungga dahil sa lakas ng pagsabog. Agad din naman napansin ni Leon kung saan banda ang kanyang naririnig na malakas na pagsabog, sabay kanyang tiningnan kung saan ang direksyon ng malakas na pagsabog, matapos doon ay napapatanong na lang siya na kung namatay na raw ba ngayon si Kiyulin at kung nakaalis na ba sa lugar ang wild yak. Ngunit nang dumating na siya kung saan ang kanyang naririnig na ingay ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Napasabi na kung ano raw ba ito. Dahil pala nakita niya si Kiyulin at ang wild yak na bumulagta sa lupa, at kanya na lang iniisip na sa kabutihan raw na palad sabay namatay si Kiyulin at ang wild yak. Ngunit nang kanyang nilapitan kung saan bumulagta ang dalawa ay masyadong naguguluhan si Leon na kung maaari raw ba talaga na sabay silang dalawa na namatay. Sa kabutihan na palad ay nakatulog lang si Kiyulin at maririnig ang kanyang hilik. Nang nalaman ni Leon na buhay pa pala si Kiyulin ay nakaramdam ito ng labis na inis na hindi makapaniwala dahil magpasa hanggang ngayon ay buhay pa raw itong bata na ito. Nang paglingon niya sa kanyang gilid ay nakita niya ang malaking bato, at agad niya itong kinuha, na kanyang iniisip na pasensya na lang dahil hindi raw maari na mananatiling buhay itong si Kiyulin, malas lang raw niya dahil nagpakita siya sa kanila sa ganitong oras. Ang mangyayari raw sa kanya ngayon ay kasalanan niyang lahat dahil sumali pa siya sa buhay ni Chenzu. Dahil doon ay itinaas na nga ni Leon ang malaking bato upang kanyang basagin ang ulo ni Kiyulin habang wala pa itong malay. Sa kanya raw gagawin ngayon ay dito na magwawakas ang kanyang walang kwenta na buhay. Wala na nga na sinayang si Leon dahil kanya nang hinampes ng sobrang lakas ang ulo ng ating bida na maging siya ay nahihirapan sa bigat ng bato. Ngunit sa kasamaan na palad ay napamura na lang si Leon dahil ibinuhos na raw niya ang kanyang buong lakas sa paghampas nitong malaking bato. Ano raw bang klaseng ulo ito dahil mas matigas pa ito kumpara sa bato? Kinakailangan na raw niyang tapusin ngayon itong buhay ni Kiyulin dahil maya-maya ay darating na dito si Chenzu. Dahil doon ay ibinuhos na nga ni Leon ang kanyang buong lakas na kanyang sinisigaw na mapunta na raw ito sa impyerno, ngunit sa kasamaan na palad wala pa rin epekto ang kanyang paghampas sa ulo ng ating bida, sa mga nangyari ay natulala na lang si Leon na hindi makapaniwala na hindi mapigilan na magmura. Imbis ang ulo ni Kiyulin ang mawasak, ang mismong bato pa ang nagkabitak-bitak na maya-maya ay maaari na itong mabasag. Dahil tuluyan na nga na nabasag ang bato ay napa-atras na lang si Leon sa kanyang kinaroroonan na hindi makapaniwala, at nakaramdam siya ng matinding takot dahil itong si Kiyulin raw ay hindi tao. Habang patuloy niyang tinitingnan si Kiyulin na mahimbing pa rin na natutulog, ay mahahalata sa kanyang mukha na hindi man lang ito napinsala sa ginawang paghampas ng malaking bato ni Leon. Ngunit sa hindi inaasahan ni Leon dahil kanina pa palagising si Kiyulin at kanya lang pinabayaan si Leon sa kanyang ginawa sa kanya kanina at agaran niyang tinawag ang pansin ng duwag na si Leon. Sa biglaan na pagtawag sa kanya ni Kiyulin ay nakaramdam si Leon ng matinding takot na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na gawin. Tinanong pa siya ni Kiyulin na kung bakit raw ito nandito. Sa biglaan na pagtanong ni Kiyulin sa duwag na si Leon ay halos maihina ito sa kanyang salawal na napamura na huwag raw siyang saktan ng ating bida. Sinaad pa sa kanya ni Kiyulin habang dahan-dahan na tumayo na ngayon raw ay kanya na namang pagkakataon. Tanong pa ni Leon kay Kiyulin habang takot na kung balak raw ba niya siyang pagbuhatan ng kanyang mga kamay. Sinabi lang naman sa kanya ni Kiyulin na mayroong seryosong tono na kung ano raw ba ang sa tingin niya sa kanyang gagawin ngayon. Matapos dito ay binuhat ni Kiyulin ang katawan ng walang buhay ng wild yak upang kanya itong itapon sa duwag na si Leon habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Si Leon naman ay nagmamakaawa sa ating bida na huwag raw niya itong gawin sa kanya. Pero lingid sa kaalaman ni Leon dahil itinapon lang pala ni Kiyulin ang walang buhay na katawan ng wild yak sa gilid habang hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa duwag na si Leon.
Sinabi pa sa kanya ni Leon habang pinapawisan na kung alam raw ba niya kung ano ang kanyang pagkakilanlan. Kapag mayroon raw mangyari sa kanya na masama dito, siya at si Chenzo ang mananagot pag nagkataon. Sa sinabi ni Leon ay iniisip ni Kyulin na tama raw ang sinabi sa kanya ni Leon. Hindi pa raw panahon upang kanya siyang patayin, ang kanya lang raw munang gagawin sa kanya ngayon ay iparamdam sa kanya ang matinding takot. Sabay nagsaad siya kay Leon na kung sa tingin raw ba niya nahahayaan niya siya sa kanyang ginawa sa kanya kanina. At agad na nga itong naglakad papalapit sa duwag na si Leon na masyadong nabahala sa maaring gawin sa kanya ni Kyulin. Pinapawisan pa ito na kanyang pinapahinto si Kyulin sa kanyang gagawin sa kanya. Matapos makalapit sa kanya si Kyulin ay makikita ito na nagpapalabas ng mga enerhiya sa kanyang buong katawan. Sa mga enerhiya na pinapalabas ni Kyulin ay hindi na kinaya ng duwag na si Leon ang pressure ng enerhiya at natulala na lang ito. Matapos doon ay makikita na pumuti na lang ang kanyang mga mata na napasuka sa labis na pagkahilo. Natatawa na lang sa kanya ang ating bida dahil itong ginamit raw niya ngayon na kasanayan ay ang trample skill na kanyang nakuha galing sa Wild Yak. Dahil doon ay agad na bumagsak ang duwag na si Leon at nawala ng malay sa harapan ng ating bida. Bigla naman na dumating si Chenzo kung saan naroroon si Kyulin at ito ay nagpapasalamat dahil ligtas lang raw siya. Masaya naman na humingi ng patawad si Kyulin kay Chenzo dahil kanya raw siyang pinag-alala. Nagtanong naman si Chenzo kay Kyulin na kung ano raw bang nangyari kay Leon. Pinaliwanag naman sa kanya ni Kyulin na nawalan raw siya ng malay dahil sa aksidente sa malaking bato. Habang patuloy pa rin na nawalan ng malay ang duwag na si Leon ay pinupuri naman ni Chenzo si Kyulin dahil nagawa raw niyang matalo ang Wild Yak. At makalipas ang ilang sandali ay namulat na nga ang mga mata ng duwag na si Leon. Sabay na pamura ito sa ginawa sa kanya ng ating bida, pero lingid sa kanyang kaalaman ay nakauwi na pala siya sa kanilang bahay. Sa kanyang nalaman na matagal pala siyang nawalan ng malay ay natulala na lang ito na hindi makapaniwala, samantalang ang kanyang butler naman ay nagsaad kay Leon na sa wakas gumising na raw ito. Tanong pa ni Leon sa kanyang butler na kung nasaan na raw ngayon si Chenzo. Paliwanag pa sa kanya ng kanyang butler na umalis raw kaagad si Chenzo matapos nila siyang dinala dito sa kanilang mansyon, at nalaman din niya na umalis kaagad si Chenzo dahil sinamahan niya ang batang nagngangalan na si Kyulin na mamili ng mga gamit doon sa lungsod. Sa paliwanag ng kanyang butler ay hindi mapigilan ni Leon na banggitin ang pangalan ng ating bida. Sa isip-isip naman ito habang masyadong nainis na dinala raw ni Chenzo ang batang yun upang bigyan siya ng sakit sa ulo. Sinabi pa niya sa kanyang butler na mawawalan raw siya ng halaga sa paningin ni Chenzo nang dahil sa basura na bata na yun. Sa kanya raw sitwasyon ngayon ay inabandona na siya ni Chenzo. Sa mga sinabi ni Leon ay nagtanong sa kanya ang kanyang butler na kung ano na raw ba ang kanyang mga plano ngayon upang mawala sa landas ni Chenzo ang nagngangalan na Kyulin. Sa may seryosong tono ay kanyang sinabi sa kanyang butler na kinakailangan raw nilang mapatay si Kyulin, at agad niyang inutusan ang kanyang butler na maghanda raw ito ng 100 na gold coin para sa kanya. Ngayon na mismo dahil kinakailangan raw nilang umupa ng isang tao na maaring pumatay kay Kyulin. At sa kabilang banda, ipinakita sa eksena ang isang malaking lungsod, at dito ay makikita si Kyulin na tumingin-tingin sa lungsod, at ito ay naglalakad na halatang mayroon itong hinahanap. Samantalang nagtanong naman ang isang matanda sa isang babae na kung ano raw ba ang kanyang kinakailangan. Ang kinausap pala ng matanda ay si Chenzo, saad pa sa kanya ni Chenzo na kinakailangan na raw niyang kunin ang mga gamit na kanyang ipinagawa sa kanya noong nakaraan. Sumagot lang naman ang matanda na mayroong seryosong tono na sinabi na raw niya sa kanya noong nakaraan, na matatagalan siyang gawin ang mga kagamitan sa pagpatay. Idinagdag pa ng matanda na ang kanya raw mga equipment na ibinigay sa kanya ay mayroong 10% na masisira kapag hindi niya binili ang protective potion, pero mas pinili raw niya na hindi bumili. Pero sa kasamaan raw na palad ang kanyang ibinigay sa kanya na mga equipment noong nakaraan ay ninakaw. Inis lang naman na sinabi sa kanya ni Chenzo na wala raw siyang pakialam kung ninakaw ang kanyang mga equipment basta ang importante ay mabayaran niya siya sa kanyang nawala na mga equipment. Sumagot naman sa kanya ang matanda, na kanya raw naiintindihan ang kanyang nararamdaman ngunit hindi raw yun kasali sa kanilang kasunduan. Sa paliwanag sa kanya ng matanda ay masyadong nainis si Chenzo na kanyang sinigawan ang matanda dahil wala raw itong hiya para sabihin ang ganoon na mga salita. Sa gitna ng bangayan ng dalawa ay dumating naman si Kyulin kung nasaan si Chenzo, at agad na tinawag ng ating bida ang pangalan ni Chenzo. Saad pa ni Chenzo kay Kyulin na tingnan raw niya itong matanda dahil hindi siya patas,
Ayon naman sa kanya ni Kyulin na sa kanya raw nakita ngayon ay karaniwan lang ito na kaso sa mga blacksmith. Saad pa ng matanda kay Chenzo na nakatagpo na raw siya ng 1,000 na katulad niya na kanyang naging customer, at ni isa sa mga yon ay hindi siya nagbayad dahil ito naman talaga ang batas dito sa lupain ng Haring Diyos. Dahil doon ay hindi na makapagpigil si Chenzo sa matanda, dahil ngayon araw raw ay kanya siyang tuturuan ng leksyon. Wala naman pakialam ang matanda sa pagbabanta sa kanya ni Chenzo, habang makikita naman ang kamay ng ating bida na kanyang pinigilan si Chenzo sa kanyang gustong gawin sa matanda. Inis pa na sinabi ng matanda kay Chenzo na papatalsikin raw siya dito sa lupain ng Haring Diyos kapag kanyang pagbuhatan ng kamay ang isang blacksmith, pero mahahalata naman sa ikinilos ni Chenzo na ito ay napatigil. Na hindi nakapagsalita, maging si Kyulin ay nagulat sa mga nangyari na hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang nakita. Dahil pala nagsaad sa kanya si Chenzo na kung saan raw ba nakahawak ang kanyang isang kamay. Ang nahawakan pala ng ating bida ay ang malambot na pakwan ni Chenzo. Sa mga nangyari ay hindi mapigilan ni Kyulin na banggitin ang pangalan ni Chenzo na masyadong nahiya dahil ang kanya raw kamay ay mayroong nahawakan. At napapikit na lang ito sa kanyang mga mata dahil mayroon raw siyang nagawa na hindi mapapatawad. Samantalang si Chenzo naman ay hindi nakapagsalita na masyadong namumula ang kanyang mukha sa ginawa sa kanya ng ating bida. Dahil sa hindi inaasahan na ginawa ni Kyulin ay agad itong lumuhad sa harapan ni Chenzo na humihingi ng patawad pakiusap bigyan niya siya ng parusa. Sa kanya raw nagawa ngayon ay kanyang puputulan itong kanyang isang kamay dahil gumawa ito ng hindi makatarungan. Nagsaad lang naman sa kanya si Chenzo na pabayaan na lang daw niya ang kanyang nagawa dahil hindi naman niya yun sinasadya. Ngunit makikita pa rin si Kyulin na hindi tumigil sa paghingi ng patawad kay Chenzo, dahil hindi pa rin tumigil sa paghingi ng patawad si Kyulin ay tinawag ni Chenzo ang kanyang pangalan. Sabay lumapit ito sa kanya at kanyang hinawakan ang kamay ng ating bida. Sambit pa niya na panatilihin raw niya itong kanyang kamay dahil mahalaga ito sa kanya. Idinagdag pa niya na itong kanya raw kamay ay kinakailangan nila sa hinaharap para gumawa ng maraming gawain. Sa mga sinabi ni Chenzo ay hindi mapigilan ng ating bida na tumulo ang kanyang mga luha na kanyang binanggit ang pangalan nito. Sinabi pa niya kay Chenzo na pinapangako raw niya na gagawin niya na isa sa pinakamalakas dito sa lupain ng Haring Diyos ang kanilang guild sa hinaharap. Samantalang ang matandang Smith naman ay masyadong nainis dahil nakakagambala raw ang kanilang ginagawa sa kanyang negosyo kung kaya itigil na nila ang kanilang ginagawa. Umalis na raw sila dito kung hindi mapipilitan siyang tawagin ang mga bantay dito sa lungsod upang sila ay kanyang ipahuli. Seryoso pa na tinanong ni Chenzo si Kyulin na talaga raw ba na makikipag-deal siya nitong matanda kahit alam na niya kung ano ang tunay nito na ugali, ayon pa ng ating bida sa kanya na oo. Matapos makumpirma ni Chenzo na doon talaga siya sa matanda magpapagawa ng kanyang kagamitan ay agad na nga siyang tumalikod upang umalis. Saad pa niya kay Kyulin na hihintayin raw niya ang kanyang magandang balita doon sa park mamaya. Habang papaalis na sa lugar si Chenzo ay sinigawan naman siya ng matandang Smith na huwag na raw itong bumalik. Hindi naman pinatulan ni Chenzo ang matanda bagkus nagpatuloy lang ito sa kanyang paglalakad, at mabilis lang itong naglaho kung saan siya naglalakad. Dahil pala agad itong nagtago sa likod ng malaking puno dahil masyadong mabilis ang pagtibok ng kanyang puso na hindi niya makalimutan ang paghawak ng ating bida sa kanyang dibdib kanina, at napahawak na lang ito sa kanyang dibdib na napapaisip na bakit ganito raw ang kanyang nararamdaman ngayon matapos hawakan ni Kyulin ang kanyang dibdib. Hindi na raw niya alam kung ano ang kanyang dapat na gawin sa pagkakataon na ito, sa ginawa raw sa kanya ni Kyulin ay parang naging mas malalim pa ang kanyang tingin sa kanya. Ito ba ang tinatawag na pag-ibig?